Sa pinakadulong bahagi ng malawak na bukirin, kung saan tila mas tahimik ang hangin at mas mabagal ang paglipas ng oras, nakatayo ang isang maliit at payak na kubo. Ang bubong nito ay yari sa pawid at ang mga dingding ay gawa sa pinagsamang kawayan at nipa. Sa unang tingin ay tila karaniwan lamang itong tahanan, ngunit sa loob nito ay naninirahan ng mag-inang kilala sa kanilang kabutihan at sipag. Ang ina ay si Aling Marta, isang babaeng hinubog ng hirap at panahon. Makikita sa kanyang mukha ang mga guhit ng pagod at karanasan, ngunit sa kanyang mga mata ay nananatili ang kabutihang hindi kailanman kumupas. Matagal nang pumanaw ang kanyang asawa, kaya siya na lamang ang nagtaguyod sa kanilang buhay kasama ang kanyang nag-iisang anak na si Tomas. Si Tomas ay 14 na taong gulang pa lamang, ngunit maaga nang natutong magtrabaho. Tuwing madaling araw, bago pa sumilip ang araw sa silangan, ay bumabangon na siya upang tumulong sa kanyang ina sa bukid. Kahit bata pa, ang kanyang mga kamay ay magaspang nasa kakahawak ng araro at mga kasangkapang pangbukid. Hindi man sila mayaman, may isang bagay na hindi kailanman nawala sa kanilang tahanan, ang pag-asa. Sa tuwing matatapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho, sabay silang uupo sa maliit na mesa sa loob ng kanilang kubo. Doon sila kakain ng simpleng hapunan. Madalas ay kanin, gulay mula sa kanilang taniman at kung minsan ay tuyo o itlog kung may sapat na pera. Anak, malumanay na wika ni Aling Marta isang gabi habang sila'y kumakain, hindi man tayo sagana sa yaman, mahalaga na ang ating puso ay marunong tumulong sa kapwa. Tumango si Tomas habang tahimik na nakikinig. Bakit po ninyo sinasabi iyon, inay? Tanong niya. Dahil darating ang araw na ang kabutihang ginagawa natin ay babalik din sa atin. Hindi pa lubos na nauunawaan ni Tomas ang lalim ng sinabi ng kanyang ina, ngunit tumimo iyon sa kanyang puso. Lumipas ang mga araw na tila walang pagbabago sa kanilang buhay. Ang araw ay palaging nagsisimula sa pagtatrabaho at nagtatapos sa tahimik na gabi sa loob ng kanilang kubo. Ngunit hindi nila alam na may paparating na pangyayari na tuluyang magbabago sa kanilang kapalaran. Isang gabi, habang ang buwan ay maliwanag na nakasabit sa kalangitan at ang malamig na hangin ay marahang humahaplos sa mga dahon ng palay, may 2 nilalang na tahimik na naglalakad sa gilid ng kagubatan. Sila ay isang mag-asawa. Ngunit hindi sila karaniwang mag-asawa. Ang kanilang mga anyo ay tila tao, ngunit ang kanilang presensya ay may kakaibang liwanag. Sa kanilang mga mata ay mababanaag ang pagod, lungkot at pangamba, mga damdaming hindi karaniwang makikita sa mga nilalang na tulad nila. Sila ay mga diwata. Ang lalaki ay si Amaru, isang dating tagapangalaga ng mga kagubatan ng kanilang kaharian. Ang kanyang tindig ay matatag, ngunit ngayon ay tila nabigatan ng mga pangyayaring hindi niya inaasahan. Sa kanyang tabi ay ang kanyang asawa na si Liraya, isang diwata na kilala noon sa kanilang kaharian dahil sa kanyang kabaitan at kapangyarihang magpagaling. Ngunit ang 2 ito ay wala na sa kanilang tahanan. Sila ay pinalayas.
Ang kahariang dati nilang pinoprotektahan ay hindi na sa kanila dahil sa isang lihim na hindi nila ipinagtapat sa mga pinuno ng kanilang lahi. Sila ay hinatulan at itinaboy sa mundo ng mga tao. Matagal silang naglakbay. Lumakad sila sa makakapal na kagubatan, tumawid sa mga ilog at naglakbay sa ilalim ng malamig na gabi. Unti-unti nang nanghihina si Liraya habang ang kanilang kapangyarihan ay dahan-dahang nawawala sa mundong hindi nila kinabibilangan. Amaru, mahina niyang bulong habang sila'y naglalakad. Agad siyang inalalaya ng kanyang asawa. Kaunti na lamang, Liraya, sabi ni Amaru sa mahinang tinig. Makakahanap din tayo ng matutuluyan. Ngunit sa totoo lamang, hindi niya alam kung saan sila pupunta. Ang mga diwata ay bihirang lumapit sa mga tao. Sa loob ng maraming siglo, ang kanilang mga mundo ay nanatiling hiwalay. Ngunit ngayon, wala na silang ibang pagpipilian. Habang sila'y naglalakad, napansin ni Amaru ang isang maliit na ilaw sa di kalayuan. Sa gitna ng malawak na bukirin ay may isang kubong tila tahimik na nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. May bahay, bulong niya. Tiningnan iyon ni Liraya na tila may kaunting pag-asa sa kanyang mga mata. Dahan-dahan silang lumapit. Habang papalapit sila sa kubo, naririnig nila ang mahihinang tunog ng mga kuliglig at ang banayad na ihip ng hangin sa mga damuhan. Sa loob ng kubo ay mahimbing nang natutulog ang mag-inang sina Aling Marta at Tomas. Ngunit biglang may kumatok. Mahina lamang. Isang katok na puno ng pag-aalinlangan. Nagising si Aling Marta. Umupo siya sa banig at nakinig. Sa una ay inakala niyang baka hangin lamang iyon. Ngunit muling may kumatok. Kumatok ng marahan, ngunit malinaw. Agad siyang bumangon at kumuha ng maliit na lampara. "Anak, manatili ka muna riyan," sabi niya kay Tomas, na bahagyang nagising. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sa labas ay nakatayo ang isang mag-asawa na tila pagod na pagod sa mahabang paglalakbay. Ang kanilang mga damit ay tila simple ngunit may kakaibang kinang sa ilalim ng ilaw ng lampara. Naramdaman ni Aling Marta ang kakaibang presensya ng dalawang estranghero. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang kanilang pangangailangan. "Pasensya na po, mahina ngunit magalang," nasabi ni Amaru. "Kami po ay mga manlalakbay. Matagal na kaming naglalakad at wala kaming matuluyan ngayong gabi." Tiningnan sila ni Aling Marta ng mabuti. Napansin niya ang panghihina ni Liraya at ang pagod sa mukha ni Amaru. Hindi siya nagdalawang isip. "Pumasok kayo," sabi niya agad. Nagulat si Amaru. "Sigurado po ba kayo?" Ngumiti si Aling Marta. "Ang bahay namin ay maliit lamang," sabi niya. "Pero may lugar para sa mga nangangailangan." Dahan-dahang pumasok ang mag-asawang diwata sa kubo. Hindi alam ng mag-ina na ang dalawang estrangherong kanilang tinulungan ay hindi karaniwang tao. At hindi rin alam ni na Amaru at Liraya na ang simpleng kabutihang ipinakita ng mag-ina ay magiging simula ng isang kapalarang mag-uugnay sa kanilang apat. Isang kapalaran na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Sa gabing iyon, habang tahimik na natutulog ang mundo, nagsimula ang isang kwento ng kabutihan, sakripisyo at tadhana, isang kwento
na hindi lamang tungkol sa mga diwata o sa mga tao, kundi sa puso ng mga taong handang tumulong kahit sila'y kapos. At sa maliit na kubo sa gitna ng bukirin, ang kapalaran ng dalawang mundo ay unti-unting nagsimulang magtagpo. Maagang nagising si Aling Marta kinabukasan. Tulad ng nakasanayan, bago pa sumikat ang araw ay bumangon na siya upang ihanda ang kanilang simpleng almusal. Sa labas ng kubo ay maririnig ang mahihinang huni ng mga ibon at ang malamig na simoy ng hangin na dumadaan sa malawak na bukirin. Tahimik pa ang paligid. Ngunit habang siya ay naglalagay ng kahoy sa maliit nilang kalan, bigla niyang naalala ang dalawang panauhin na kanilang pinatuloy kagabi. Saglit siyang napahinto. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman mula sa dalawang estranghero. Hindi iyon takot, hindi rin pangamba. Ito ay tila isang presensyang hindi pangkaraniwan. Gayunman, pinili niyang huwag na lamang isipin iyon. Sa kanyang puso ay naniniwala siya na ang pagtulong sa kapwa ay hindi kailanman mali. Sa kabilang bahagi ng kubo ay dahan-dahang nagising si Tomas. Hinimas niya ang kanyang mga mata at umupo sa banig. "Magandang umaga po, Inay," mahina niyang bati. "Magandang umaga rin, anak," sagot ni Aling Marta habang naghahalo ng lugaw sa palayok. "Huwag kang maingay, baka nagpapahinga pa ang mga bisita natin." Tumango si Tomas, ngunit hindi niya maitago ang kanyang pagkamausisa. Hindi pa niya gaanong nakita ng malinaw ang mga panauhin kagabi dahil madilim na noon. Ngunit sa maikling sandaling nasilayan niya ang mga ito, napansin niyang kakaiba ang kanilang anyo. May kakaibang kinang ang kanilang mga mata. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang bumukas ang pintong kawayan ng maliit na silid sa loob ng kubo. Lumabas si Amaro. Ang kanyang mukha ay tila mas maaliwalas na kaysa kagabi, ngunit makikita pa rin ang bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Sa likuran niya ay lumabas si Liraya na ngayon ay bahagyang nakangiti. Bagaman may panghihina pa rin sa kanyang katawan, agad silang yumuko bilang paggalang. "Magandang umaga," magalang na sabi ni Amaro. Ngumiti si Aling Marta. "Magandang umaga rin sa inyo. Mabuti naman at nakapagpahinga kayo kahit papaano." Napansin ni Tomas na tila may kakaibang kagandahan si Liraya. Hindi iyon ang karaniwang ganda na nakikita sa mga tao. Ang kanyang mukha ay tila may liwanag na hindi maipaliwanag at ang kanyang mga mata ay parang naglalaman ng malalim na kalungkutan. "Halika kayo," sabi ni Aling Marta. "Mag-almusal muna tayo." Inilapag niya sa mesa ang mainit na lugaw, ilang pirasong kamote at isang maliit na mangkok ng asin. Hindi iyon marangyang pagkain, ngunit inihain niya ito ng buong puso. Sandaling nag-atubili si Amaro. Sa kanilang kaharian noon, hindi nila kailanman naranasan ang kakulangan. Ngunit ngayon, bilang mga itinaboy na nilalang, natututo silang tanggapin ang anumang tulong na ibinibigay sa kanila. "Maraming salamat," sabi niya. Tahimik silang kumain. Habang kumakain, paminsan-minsan ay sumusulyap si Tomas kay Amaro at Liraya. May mga sandali na tila may kakaibang kislap sa kanilang mga mata kapag tinatamaan ng sikat na araw mula sa maliit na bintana ng kubo. Parang may lihim silang tinatago. Pagkatapos ng almusal
ay tumayo si Amaru. "Aling Marta," sabi niya, "hindi namin alam kung paano kayo mapapasalamatan. Kung hindi dahil sa inyo, marahil ay wala kaming matutuluyan kagabi." Ngumiti lamang ang matandang babae. "Walang anuman iyon," sagot niya. "Ang pagtulong sa nangangailangan ay tungkulin ng bawat tao." Ngunit bago pa makapagsalita si Amaru muli, napansin ni Tomas ang isang kakaibang bagay. Sa gilid ng kamay ni Liraya ay may maliit na sugat na tila kumikinang sa liwanag. Hindi iyon karaniwang sugat. Parang may bahagyang liwanag na lumalabas dito. Napakunot ang noo ni Tomas. "Po," mahina niyang sabi habang nakatingin sa kamay ni Liraya. Napansin ito ni Amaru at mabilis na tinakpan ang kamay ng kanyang asawa. Ngunit huli na. Nakita na ito ng bata. Nagkatinginan sina Amaru at Liraya. Sa sandaling iyon ay alam nilang hindi na nila maitatago ang kanilang lihim ng matagal. Tahimik ang kubo. Ang hangin sa loob ay tila naging mabigat. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita si Liraya sa mahinang tinig. "Amaru, hindi na natin maitatago." Napapikit si Amaru. Sa loob ng maraming siglo ay iniiwasan ng kanilang lahi na magtiwala sa mga tao. Ngunit ngayon ay ibang sitwasyon na ang kanilang kinakaharap. Dahan-dahan siyang lumingon kay Aling Marta. "May isang bagay kaming kailangang sabihin sa inyo," wika niya. Hindi nagbago ang mukha ni Aling Marta. Tahimik lamang siyang nakinig. "Hindi kami ordinaryong manlalakbay," patuloy ni Amaru. Nagulat si Tomas. Ngunit nanatiling kalmado si Aling Marta. "Kung gayon," sabi niya ng mahinahon, "sino kayo?" Nagkatinginan muli ang mag-asawa. Huminga ng malalim si Amaru. Pagkatapos ay maranyang sinabi ang katotohanan. "Kami ay mga diwata." Napasinghap si Tomas. Ang mga diwata ay matagal na niyang naririnig lamang sa mga kwento. Mga nilalang na sinasabing nakatira sa mga kagubatan at bundok, mga nilalang na may kapangyarihang hindi kayang abutin ng mga tao. Ngunit narito sila ngayon, sa loob ng kanilang kubo. Nakaharap nila. Tahimik ang buong silid. Ngunit sa halip na matakot, tinitigan lamang sila ni Aling Marta. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita siya. "Kung kayo man ay diwata o tao," sabi niya ng malumanay, "ang mahalaga ay kayo ay nangangailangan ng tulong." Napatitig si Amaru sa kanya. Hindi niya inaasahan ang ganoong sagot. Sa loob ng napakaraming taon ay madalas silang kinatatakutan ng mga tao. May ilan ding nagtatangkang gamitin ang kanilang kapangyarihan. Ngunit ang babaeng ito ay tila walang takot. Wala ring pagnanasa sa kanilang kapangyarihan. Tanging kabutihan lamang. Napayuko si Liraya habang unti-unting namumuo ang luha sa kanyang mga mata. "Pinalayas kami sa aming kaharian," mahina niyang sabi. Agad na napatigil si Tomas. "Bakit po?" tanong niya. Ngunit hindi agad nakasagot si Amaru. Sa kanyang mga mata ay makikita ang bigat ng alaala. Isang lihim, isang pangyayaring nagbago sa kanilang kapalaran. Sa wakas ay nagsalita siya. "Dahil sa isang bagay na ginawa namin para sa mga tao, hindi pa lubos na nauunawaan ng mag-ina
ang kahulugan ng kanyang sinabi. Ngunit sa sandaling iyon ay nagsimula nang magbukas ang pintuan ng isang lihim na matagal nang itinago ng kaharian ng mga diwata. Isang lihim na maaaring magdala ng panganib hindi lamang sa mag-asawang diwata, kundi pati na rin sa mag-inang magsasaka na tumulong sa kanila. At habang sumisikat ang araw sa ibabaw ng bukirin, ang katahimikan ng kanilang buhay ay unti-unti nang nagbabago. Dahil may mga nilalang na naghahanap sa mag-asawang diwata. At hindi sila titigil hanggat hindi nila natatagpuan ang mga ito. Ang umaga sa bukirin ay karaniwang payapa. Ang mga dahon ng palay ay marahang sumasayaw sa ihip ng hangin at ang liwanag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Ngunit sa loob ng maliit na kubo ni Aling Marta ay tila nagbago ang daloy ng katahimikan. Matapos aminin ni Amaro at Liraya ang kanilang tunay na pagkatao, nanatiling tahimik ang lahat. Hindi takot ang naramdaman ni Aling Marta. Sa halip ay isang kakaibang awa ang namuo sa kanyang puso. Sa harap niya ay hindi lamang mga nilalang na may kapangyarihan, kundi dalawang kaluluwang tila pagod na pagod sa bigat ng kanilang kapalaran. Si Tomas naman ay hindi makaalis ang tingin sa kanila. Ang mga diwata na dati naririnig lamang niya sa mga kwento ng matatanda ay narito ngayon sa harap niya, hindi bilang mga makapangyarihang nilalang, kundi bilang mga taong nangangailangan ng tulong. Sa wakas ay nagsalita si Aling Marta. Kung hindi kayo nagagalit sa aking tanong, sabi niya ng mahinahon, bakit kayo pinalayas sa inyong kaharian? Saglit na nagkatinginan sina Amaro at Liraya. Ang tanong na yon ay tila nagbukas ng isang sugat na matagal nilang sinusubukang takpan. Huminga ng malalim si Amaro bago siya nagsimulang magsalita. Sa loob ng napakaraming taon, wika niya, ang aming kaharian ay may isang mahigpit na batas. Hindi kami maaaring makialam sa buhay ng mga tao. Napakunot ang noo ni Tomas. Bakit po? Tanong niya. Dahil, sagot ni Liraya sa mahinang tinig, naniniwala ang aming mga pinuno na ang kapalaran ng mga tao ay dapat manatiling sa kanila lamang. Kapag nakialam ang mga diwata, maaaring magbago ang balanse ng mundo. Tahimik na nakinig ang mag-ina. Ngunit hindi iyon ang aming pinili, patuloy ni Amaro. Ang kanyang tinig ay may halong lungkot at determinasyon. Maraming taon na ang nakalipas. May isang batang lalaki sa isang nayon na malapit sa kagubatan. Siya ay malubhang may sakit at wala ng pag-asa ang kanyang pamilya. Napayuko si Liraya. Ako ang nakakita sa kanya, sabi niya. Narinig ko ang iyak ng kanyang ina sa gitna ng gabi. Hindi ko kayang ipikit ang aking mga mata at balewalain ang kanilang paghihirap. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin ang bata, dugtong ni Amaro. Pero hindi ba po iyon mabuti? Tanong agad ni Tomas. Sa puso ng mga tao, oo, sagot ni Amaro. Ngunit sa aming kaharian, iyon ay isang paglabag. Naging mabigat ang hangin sa loob ng kubo. Natuklasan ng mga pinuno ng aming kaharian ang ginawa namin, patuloy niya. Sinabi nilang kapag nagsimulang tulungan ng mga diwata ang mga tao, mawawala ang hangganan ng aming mga mundo. Mahigpit na hinawakan ni Liraya ang kanyang mga kamay.
Pinatawag kami sa harap ng konseho, sabi niya, at doon nila ibinigay ang aming parusa. Napahinto siya sandali, tila nahihirapang ipagpatuloy ang alaala. Pinalayas nila kami sa aming kaharian. Hindi agad nakapagsalita si Tomas. Sa murang edad ay naiintindihan niya ang isang bagay. Ang ginawa ng mag-asawang diwata ay hindi masama. Sa katunayan, iyon ay isang kabutihan. Hindi po ba sila naawa? Mahina niyang tanong. Umiling si Amaro. Sa kanilang paningin, ang batas ay mas mahalaga kaysa sa awa. Saglit na natahimik ang lahat. Sa labas ng kubo ay patuloy ang normal na takbo ng buhay sa Bukirin, ngunit sa loob nito ay tila may mabigat na kwento na unti-unting nabubunyag. Sa wakas ay nagsalita si Aling Marta. Kung gayon, sabi niya, ang kasalanan ninyo ay ang pagtulong sa isang batang may sakit. Tumango si Liraya. Kung iyon ang kasalanan, patuloy ng matandang babae, hindi ko iyon matatawag na kasamaan. Napatingin sa kanya si Amaro na tila nagulat. Sa mundo naming mga tao, sabi ni Aling Marta, ang pagtulong sa kapwa ay hindi kailanman dapat ikahiya. Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng kakaibang init sa puso ni Liraya. Sa loob ng mahabang panahon ay dinala niya ang bigat ng parusang ipinataw sa kanila. Ngunit sa unang pagkakataon ay may taong nagsabi na ang kanilang ginawa ay hindi mali. Ngunit sa kabila ng sandaling iyon ng katahimikan, may isang bagay na hindi pa nila nababanggit. Isang panganib. Napansin iyon ni Tomas. Kung pinalayas na po kayo, sabi niya, bakit parang natatakot pa rin kayo? Nagkatinginan muli sina Amaro at Liraya. Ang tanong ng bata ay tumama sa katotohanang pilit nilang iniiwasan. Dahan-dahang tumayo si Amaro at lumapit sa maliit na bintana ng kubo. Sa labas ay makikita ang malawak na bukirin na tila payapa. Ngunit alam niyang ang katahimikang iyon ay maaaring panandalian lamang. Dahil may mga diwata na ipinadala upang hanapin kami, sabi niya sa wakas. Biglang napatingin si Tomas. Hanapin kayo? Tumango si Amaro. Kung kami ay matagpuan nila, patuloy niya, hindi lamang kami ang mapapahamak. Napakunot ang noo ni Aling Marta. Ano ang ibig mong sabihin? Dahan-dahang lumingon si Amaro sa kanila. Sa kanyang mukha ay makikita ang seryosong babala. Ang sino mang tumulong sa amin ay ituturing nilang kasabwat. Napatingin si Tomas sa kanyang ina. Ang simpleng kabutihang ipinakita nila kagabi ay maaaring magdala ng panganib sa kanilang buhay. Ngunit bago pa man makapagsalita ang mag-ina, biglang may narinig silang kakaibang tunog mula sa malayo. Isang malakas na ihip ng hangin. Hindi iyon pangkaraniwang hangin. Ang mga dahon ng palay ay biglang nag-alon na tila may dumadaan na hindi nakikitang puwersa sa gitna ng bukirin. Agad na napahigpit ang hawak ni Amaro sa gilid ng bintana. Namutla ang kanyang mukha. Hindi maaari, bulong niya. Bakit po? Tanong ni Tomas. Dahan-dahang humarap si Amaro sa kanila. Sa kanyang mga mata ay makikita ang malinaw na pangamba. Maaaring natagpuan na nila ang aming kinaroroonan. Sa sandaling iyon ay hindi pa alam ng mag-inang magsasaka
na ang kanilang simpleng kubo ay malapit ng maging sentro ng isang paghahanap na magmumula sa kaharian ng mga diwata. At kapag dumating ang mga nilalang na iyon, ang tahimik na buhay na kanilang nakasanayan ay maaaring tuluyang magbago. Ang umaga sa Bukirin ay biglang nagbago. Ang hangin na kanina lamang ay marahang humahaplos sa mga dahon ng palay ay tila naging mabigat at malamig. Ang mga ibon na kanina ay masayang umaawit ay biglang nagsitahimik na para bang may naramdaman silang panganib na paparating. Sa loob ng kubo ay nakatayo si Amaru malapit sa bintana, tahimik ngunit alerto. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malawak na bukirin, ngunit ang kanyang isipan ay malayo na. Ramdam niya ang presensya ng mga nilalang na dati niyang kinakasama sa kanilang kaharian. Mga diwata, ngunit hindi sila dumating upang tumulong. Dumating sila upang hanapin. Amaru, mahina ngunit nag-aalalang tawag ni Liraya. Lumapit siya sa kanyang asawa. "Sigurado ka ba?" tanong niya. Hindi agad sumagot si Amaru. Saglit siyang pumikit, tila pinakikinggan ang hangin. Pagkatapos ay marahan siyang tumango. May paparating. Napatingin si Tomas sa kanila at bagaman bata pa siya, naramdaman niyang may mabigat na pangyayaring nagbabadya. "Mga diwata po ba?" tanong niya. "Hindi lahat ng diwata ay mabuti," sagot ni Amaru sa mahinang tinig. Sa sulok ng kubo ay tahimik lamang na nakaupo si Aling Marta, ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso. Sa buong buhay niya ay marami na siyang naranasang pagsubok. Alam niyang kapag ang isang panganib ay dumarating, hindi ito kayang takasan sa pamamagitan ng takot. Kailangan itong harapin. "Kung sila ay darating dito," sabi niya, "hindi namin kayo pababayaan." Nagulat si Liraya. "Hindi ninyo kailangang gawin iyon," mabilis niyang sagot. "Ayaw naming madamay kayo." Ngunit umiling si Aling Marta. "Kung itinuring namin kayong panauhin sa aming tahanan," wika niya, "hindi namin kayo basta iiwan." Tahimik si Amaru. Hindi niya inaasahan na ang dalawang simpleng taong ito ay magpapakita ng ganoong katapang na puso. Sa kanilang kaharian, marami ang makapangyarihan, ngunit kakaunti lamang ang may ganitong kabutihan. Biglang may narinig silang kakaibang tunog mula sa labas. Parang may dumaan na malakas na hangin sa ibabaw ng bukirin. Ang mga dahon ng palay ay sabay-sabay na yumuko na parang may dumadaan na hindi nakikitang puwersa. Agad na lumabas si Tomas sa pintuan ng kubo. "Anak!" tawag ni Aling Marta. Ngunit huli na. Nakatayo na si Tomas sa harap ng kubo habang nakatingin sa malawak na bukirin. Sa di kalayuan ay may 3 anyo na dahan-dahang lumilitaw mula sa gilid ng kagubatan. Sa unang tingin ay mukha silang mga tao. Ngunit habang papalapit sila, may kakaibang liwanag na makikita sa kanilang mga mata. Ang kanilang mga hakbang ay halos hindi marinig sa lupa. At ang hangin sa paligid nila ay tila sumusunod sa kanilang galaw. Napaatras si Tomas. "May mga tao po," bulong niya. Lumabas si Amaru at agad niyang nakita ang mga ito. Namutla siya. "Hindi sila tao," mahina niyang sabi. Lumapit na rin si Liraya sa pintuan.
Sa sandaling makita niya ang tatlong nilalang ay tila nawalan ng kulay ang kanyang muka. Ang mga tagasunod ng konseho, bulong niya. Ang tatlong diwata ay tumigil ilang hakbang lamang mula sa kubo. Ang isa sa kanila ay isang matangkad na nilalang na may mahaba at maputlang buhok na tila kumikislap sa liwanag ng araw. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon. Sa kanyang tabi ay dalawang diwata pa na tila mga tagapagtanggol. Ang matangkad na diwata ang unang nagsalita. Amaru. Ang kanyang tinig ay malamig ngunit malinaw. Matagal ka naming hinanap. Hindi sumagot si Amaru. Sa halip ay marahan siyang humakbang palabas ng kubo, tila handang harapin ang kanyang kapalaran. Hindi ninyo kailangang lapitan ang bahay na ito, sabi niya. Ngumiti ng bahagya ang diwata. Alam mo naman na hindi kami dumating para makipagtalo. Napansin ng diwata si Liraya na nakatayo sa pintuan. Liraya, sabi niya, ang konseho ay nagbigay ng huling utos. Naramdaman ni Tomas na tila nanlalamig ang hangin. Anong utos? Tanong ni Amaru. Ang diwata ay bahagyang yumuko ang ulo na tila nagbibigay galang sa isang hindi nakikitang kapangyarihan. Kung hindi kayo kusang babalik sa kaharian, wika niya, kami ang magdadala sa inyo. Napahigpit ang hawak ni Liraya sa gilid ng pintuan. Hindi kami maaaring bumalik, sabi niya. Hindi iyon ang aming desisyon, sagot ng diwata. Saglit na natahimik ang lahat. Pagkatapos ay napansin ng diwata ang mag-ina. Dahan-dahan siyang lumingon kina Aling Marta at Tomas. Ang kanyang mga mata ay tila nagbasa ng kanilang presensya. Mga tao, sabi niya. Lumapit ng bahagya ang dalawang diwata sa kanyang likuran. Tinulungan nila kayo, patuloy niya. Naramdaman ni Tomas ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa makapagsalita ang diwata, humakbang si Aling Marta. Kung ano man ang problema ninyo, matatag niyang sabi, wala kaming kinalaman doon. Tinitigan siya ng diwata. Sa kanyang mukha ay walang galit, ngunit wala ring awa. Ang sino mang tumulong sa mga ipinatapon ng kaharian, sabi niya, ay maaaring ituring na bahagi ng kanilang kasalanan. Biglang humakbang si Amaru sa harap ng mag-ina. Hindi nila alam kung sino kami, sabi niya. Ako ang may pananagutan. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, biglang umihip ang hangin ng mas malakas. Ang mga dahon ng palay ay tila umalon sa buong bukirin. Ang matangkad na diwata ay biglang tumingin sa langit. Hindi maaari, bulong niya. Napatingin din si Amaru sa itaas. Sa malayong bahagi ng kalangitan ay may isang liwanag na papalapit. Isang presensya na mas malakas kaysa sa tatlong diwata na nasa harap nila. At sa unang pagkakataon, makikita sa mukha ng matangkad na diwata ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Pag-aalala. May paparating pa, sabi niya. Hindi pa alam ni na Aling Marta, Tomas, Amaru at Liraya na ang presensyang paparating ay isang nilalang na may kapangyarihang kayang baguhin ang kanilang kapalaran. Isang diwata na hindi sumusunod sa utos ng konseho. At ang kanyang pagdating ay magsisimula ng isang pangyayaring magpapabago sa lahat. Ang hangin sa ibabaw ng bukirin ay biglang naging mas malakas.
Ang mga dahon ng palay ay nag-alon na tila may bagyong paparating kahit na ang kalangitan ay nananatiling maliwanag. Lahat ng nasa harap ng kubo ay napatingala. Sa malayong bahagi ng langit ay may isang liwanag na dahan-dahang bumababa. Hindi iyon tulad ng karaniwang liwanag ng araw. Ito ay tila may sariling buhay, banayad ngunit makapangyarihan. Si Tomas ay napaatras ng isang hakbang. "Inay," bulong niya. Mahigpit na hinawakan ni Aling Marta ang kanyang balikat. Sa kanyang mga mata ay makikita ang pag-aalala, ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Sa buong buhay niya ay natutunan niyang manatiling matatag kahit sa gitna ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Habang ang liwanag ay papalapit, ang tatlong diwata na nasa harap ng kubo ay tila naging tensyonado. Ang matangkad na diwata ay muling tumingin sa langit. "Hindi ito bahagi ng aming utos," sabi niya sa kanyang dalawang kasama. Biglang bumagal ang hangin. Ang liwanag ay bumaba sa ibabaw ng bukirin, ilang hakbang lamang mula sa kubo. Unti-unti itong humupa hanggang sa lumitaw ang anyo ng isang babae. Isang diwata. Ngunit iba siya sa tatlong diwata na kanina lamang ay nagbanta kina Amaro. Ang kanyang buhok ay tila gawa sa pilak na sumasalamin sa sikat ng araw. Ang kanyang mga mata ay maliwanag, ngunit may malalim na kalungkutan sa loob nito. At ang kanyang presensya ay tila nagdala ng kakaibang katahimikan sa paligid. Serenya, mahina, ngunit puno ng paggalang na sabi ni Amaro. Napalingon si Tomas. "Kilala mo po siya?" tanong niya. Tumango si Amaro, ngunit may halo itong pag-aalala. Isa siya sa pinakamatandang tagapangalaga ng aming kaharian. Ang tatlong diwata ay sabay-sabay na yumuko ng bahagya. Ngunit ang matangkad na diwata ay agad na nagsalita. "Serenya, wala kang utos mula sa konseho na makialam dito." Tumingin sa kanya ang bagong dating na diwata. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit may kakaibang lakas. "Hindi ako dumating upang sundin ang utos ng konseho," sagot niya. Napakunot ang noo ng matangkad na diwata. "Kung gayon, bakit ka narito?" Saglit na tumingin si Serenya kina Amaro at Liraya. Sa kanyang mga mata ay makikita ang isang bagay na tila awa. "Dumating ako upang tiyakin na hindi ninyo lalampasan ang hangganan ng hustisya." Naging mabigat ang hangin sa paligid. Ang dalawang ito ay lumabag sa batas ng kaharian. Sagot ng matangkad na diwata. Ang utos ng konseho ay malinaw. Ang batas ay hindi palaging katumbas ng katarungan, marahang sabi ni Serenya. Tahimik ang lahat. Ang mga salitang iyon ay tila nagdala ng kakaibang bigat sa hangin. Sa likod ng kubo ay marahang lumapit si Tomas sa kanyang ina. "Inay, mabuti po ba siya?" tanong niya. Tumingin si Aling Marta sa diwata. Hindi niya lubos na nauunawaan ang mundo ng mga nilalang na ito, ngunit may isang bagay siyang napansin. Ang mata ni Serenya ay hindi tulad ng mga mata ng ibang diwata. May awa ito. Sa gitna ng katahimikan ay muling nagsalita ang matangkad na diwata. "Hindi ka maaaring makialam sa utos ng konseho." Ngunit hindi gumalaw si Serenya. "Kung ang inyong balak ay saktan ang mga taong ito,
sabi niya habang tumitingin kina Aling Marta at Tomas. Hindi ko kayo hahayaang gawin iyon. Ang dalawang diwata sa likod ng matangkad na pinuno ay agad na humakbang pasulong. Ngunit itinaas lamang ni Serenia ang kanyang kamay. Sa isang iglap ay umihip ang hangin sa paligid nila. Ang mga dahon ng palay ay tila sumunod sa galaw ng kanyang kapangyarihan. Hindi iyon marahas na puwersa. Ito ay isang paalala lamang ng kanyang lakas. Tumigil ang dalawang diwata. Kahit ang matangkad na pinuno ay napaatras ng bahagya. Hindi namin nais makipaglaban sa iyo, sabi niya. Kung gayon, sagot ni Serenia, bumalik kayo sa kaharian at sabihin sa konseho ang nakita ninyo. Na ano? Saglit na natahimik si Serenia. Pagkatapos ay tumingin siya sa maliit na kubo, sa mag-inang magsasaka at sa mag-asawang diwata na matagal nang itinaboy. Sabihin ninyo na ang mundo ng mga tao ay hindi tulad ng iniisip nila. Tahimik ang buong bukirin. Ang matangkad na diwata ay nag-isip sandali. Sa wakas ay marahan siyang tumango. Hindi pa ito nagtatapos, sabi niya. Pagkatapos ay dahan-dahang naglaho ang tatlong diwata sa hangin na parang usok na tinangay ng hangin. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa bukirin. Ngunit ang lahat ay tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Dahan-dahang lumapit si Serenia kina Aling Marta. Maraming taon na akong nagmamasid sa mundo ng mga tao, sabi niya sa mahinang tinig. Ngunit bihira akong makakita ng puso na tulad ng sa inyo. Hindi alam ni Aling Marta kung ano ang sasabihin. Ngunit sa kanyang puso ay naramdaman niyang ang pangyayaring ito ay simula pa lamang ng mas malalaking pagbabago. Lumapit si Tomas kay Amaru. Ligtas na po ba tayo? Tanong niya. Saglit na nagkatinginan sina Amaru at Serenia. Ang kanilang mga mata ay may parehong pag-aalala. Sa wakas ay nagsalita si Serenia. Sa ngayon, oo. Ngunit ang kanyang tinig ay may bahagyang pag-aalinlangan. Dahil sa kanyang puso ay alam niyang ang konseho ng mga diwata ay hindi basta tatanggap ng pagkabigo. At kapag muli silang kumilos, ang laban ay maaaring maging mas mabigat kaysa sa nangyari ngayon. Habang ang araw ay patuloy na umaangat sa kalangitan, ang maliit na kubo sa gitna ng bukirin ay tila naging lugar ng isang lihim na maaaring magbago sa kapalaran ng dalawang mundo. Ngunit ang pinakamatinding pagsubok ay hindi pa nagsisimula. Matapos maglaho ang tatlong diwata, unti-unting bumalik ang katahimikan sa bukirin. Ang hangin ay muli na namang naging banayad at ang mga dahon ng palay ay dahan-dahang sumasayaw na parang walang nangyaring kakaiba. Ngunit sa puso ng mga taong nasa harap ng kubo, alam nilang hindi na babalik sa dati ang lahat. Si Tomas ay nakatayo pa rin sa tabi ng kanyang ina habang nakatingin kay Serenia. Sa murang edad ay marami na siyang nakita sa araw na yon na hindi niya kailanman inaasahan. Mga diwata, kapangyarihan, at isang panganib na tila hindi pa tapos. Samantala, si Amaru ay nananatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo na para bang sinusubukang alamin kung may iba pang nilalang na nagmamasid sa kanila. Lumapit si Serenia sa kanila. Ang kanyang presensya ay hindi nakakatakot. Sa halip,
Ito ay tila nagdadala ng kakaibang kapayapaan sa paligid. Hindi kayo dapat manatili rito ng matagal, sabi niya sa mag-asawang diwata. Napatingin si Liraya. Bakit? Tanong niya. Dahil kapag nalaman ng konseho ang nangyari ngayon, sagot ni Serenia, magpapadala sila ng mas makapangyarihang mga tagasunod. Naging seryoso ang mukha ni Amaru. Kung gayon, kailangan naming umalis, sabi niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, narinig nila ang mahinang tinig ni Aling Marta. Huwag muna! Napalingon ang lahat sa kanya. Ang matandang babae ay tahimik na nakatayo, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Pagod kayo, sabi niya. Hindi kayo makakapaglakbay ng maayos kung mahina pa ang inyong katawan. Saglit na natahimik si Liraya. Sa loob ng mahabang panahon ay bihira silang makaranas ng ganitong pag-aaruga mula sa mga tao. Hindi namin nais kayong ilagay sa panganib, sabi ni Amaru. Ngunit ngumiti lamang si Aling Marta. Kung ang kabutihan ay nagdadala ng panganib, sabi niya, hindi iyon dahilan para tumigil sa paggawa ng tama. Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng kakaibang init sa paligid. Ngunit si Serenia ay tahimik lamang na nakatingin kay Tomas. Napansin ito ng bata. Bakit po ninyo ako tinitingnan? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Serenia. Sa halip ay dahan-dahan siyang lumapit sa bata. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat detalye ng mukha ni Tomas, ang kanyang mga mata, ang kanyang tindig, at ang kakaibang liwanag na tila hindi napapansin ng iba. May kakaiba sa batang ito, sabi niya sa wakas. Nagkatinginan sina Amaru at Liraya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Amaru. Lumapit si Serenia at marahang inilapit ang kanyang kamay sa noo ni Tomas. Sa sandaling iyon ay biglang umihip ang hangin sa paligid nila. Ang mga dahon ng palay ay muling nag-alon. At sa loob ng ilang segundo ay tila may liwanag na dumaan sa paligid ng bata. Napaatras si Tomas. Inay, sabi niya. Lumapit agad si Aling Marta sa kanyang anak. Ano ang ginagawa ninyo? Tanong niya kay Serenia. Dahan-dahang ibinaba ng diwata ang kanyang kamay. Sa kanyang mukha ay makikita ang isang bagay na tila hindi niya inaasahan. Ngayon ko lamang ito naramdaman, sabi niya. Ang alin? Tanong ni Amaru. Tumingin si Serenia kay Tomas. Ang batang ito ay may koneksyon sa aming mundo. Napakunot ang noo ni Tomas. Ha? Ngunit si Aling Marta ay biglang naging seryoso. Hindi iyan maaari, sabi niya. Ang aking anak ay isang karaniwang bata lamang. Ngunit maranumiling si Serenia. May mga bagay sa mundong ito na hindi agad nakikita, sabi niya. Lumapit si Amaru kay Tomas at tahimik na tinitigan ng bata. Sa loob ng ilang sandali ay tila may naalala siya. May isang sinaunang kwento sa aming kaharian, sabi niya. Tungkol sa isang batang tao na maaaring maging tulay ng dalawang mundo. Napatingin si Liraya sa kanya. Akala ko alamat lamang iyon. Akala ko rin, sagot ni Amaru. Tahimik ang lahat. Hindi alam ni Tomas kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Hindi ko maintindihan, sabi niya. Ngunit si Serenia ay nakatingin pa rin sa kanya.
Hindi pa natin alam ang buong katotohanan, sabi niya. Ngunit may isang bagay akong tiyak, napahinto ang lahat. Ang batang ito ay may papel na gagampanan sa hinaharap. Napatingin si Aling Marta sa kanyang anak. Sa kanyang puso ay may halong pag-aalala at pagprotekta. Hindi niya nais na madamay ang kanyang anak sa mundo ng mga diwata. Hindi ko hahayaang mapahamak ang aking anak, matatag niyang sabi. Ngunit si Serenia ay hindi nagalit. Sa halip ay ngumiti siya ng marahan. At iyon mismo ang dahilan kung bakit siya mahalaga. Tahimik ang hangin sa paligid nila. Ang araw ay patuloy na umaakyat sa langit, ngunit ang maliit na kubo sa gitna ng bukirin ay tila naging sentro ng isang lihim na mas malalim pa kaysa sa inaakala ng lahat. At habang ang mga diwata sa kanilang kaharian ay nagsisimula ng magplano ng susunod na hakbang, isang bagong kapalaran ang unti-unting nabubuo. Isang kapalaran na nakaugnay sa isang batang magsasaka na wala pang kaalam-alam sa kanyang tunay na papel. Tahimik ang umaga sa paligid ng kubo matapos ang mga nangyari. Ang sikat ng araw ay marahang sumisilip sa pagitan ng mga ulap habang ang hangin ay dahan-dahang dumaraan sa malawak na bukirin. Ngunit sa loob ng maliit na tahanan ni Aling Marta ay tila may mabigat na tanong na nakabitin sa hangin. Ang sinabi ni Serenia tungkol kay Tomas ay patuloy na umiikot sa kanilang isipan. Isang batang may koneksyon sa mundo ng mga diwata. Hindi iyon madaling tanggapin, lalo na para kay Aling Marta na buong buhay ay itinuring ang kanyang anak bilang isang karaniwang batang magsasaka. Nakaupo si Tomas sa maliit na bangkong kawayan habang tahimik na nag-iisip. Inay, mahina niyang tanong, totoo po ba ang sinabi nila? Hindi agad sumagot si Aling Marta. Sa halip ay tumingin siya sa labas ng kubo kung saan makikita ang kanilang munting bukirin, ang lugar kung saan lumaki si Tomas, naglaro at natutong magtrabaho. Para sa kanya, iyon lamang ang mundo ng kanyang anak. Ngunit ngayon ay tila may ibang katotohanan na unti-unting lumilitaw. Lumapit si Serenia sa pintuan ng kubo at tahimik na tumingin sa kanila. May mga bagay sa nakaraan na maaaring nakalimutan na, sabi niya. Ngunit hindi ibig sabihin na nawala na ang kanilang bakas. Napatingin si Aling Marta sa diwata. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng isang lihim na matagal na niyang itinago. Hindi ko alam kung bakit ninyo sinasabi iyan, sabi niya ng mahinahon. Ngunit si Amaro ay tila may napansin. Sa kanyang mahabang buhay bilang diwata, natuto siyang makiramdam sa mga bagay na hindi agad sinasabi. At kung sakaling may katotohanan ng aming naramdaman, sabi niya kay Aling Marta, maaaring may alam kayo na hindi pa namin naririnig. Tahimik ang kubo. Si Tomas ay napatingin sa kanyang ina. Hindi pa niya kailanman nakita ang kanyang ina na nag-aalangan na sumagot. Sa wakas ay napabuntong hininga si Aling Marta. May bigat sa kanyang dibdib na matagal na niyang itinatago. May isang bagay na hindi ko kailanman sinabi kay Tomas, mahina niyang wika. Agad na napatingin ang lahat sa kanya. Napakunot ang noo ni Tomas. Ano po iyon, inay? Umupo si Aling Marta sa tabi ng kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig
habang hinahawakan ng balikat ni Tomas. Ang iyong ama, sabi niya, ay hindi tulad ng ibang tao. Nanlaki ang mata ni Tomas. Sa buong buhay niya ay bihira niyang marinig ang tungkol sa kanyang ama. Alam lamang niya na ito ay matagal nang pumanaw bago pa siya lumaki. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong niya. Saglit na napatingin si Aling Marta kina Amaro at Serenia bago siya nagsalita muli. Maraming taon na ang nakalipas, sabi niya. Isang gabi ay may isang lalaking dumating sa bukirin na ito. Pagod siya at sugatan. Tahimik na nakikinig ang lahat. Tulad ninyo, dagdag niya habang tumitingin kina Amaro at Liraya. Napatingin si Amaro sa kanya. Hindi siya nagsabi kung saan siya nanggaling, patuloy ni Aling Marta. Ngunit may kakaiba sa kanya. Anong kakaiba? Tanong ni Tomas. Ang mga mata ni Aling Marta ay napuno ng alaala. Ang kanyang mga mata ay may liwanag na hindi ko pa kailanman nakita sa isang tao. Nagkatinginan sina Amaro at Serenia. Isang nilalang mula sa aming mundo, mahina na sabi ni Serenia. Tumango si Aling Marta. Hindi ko yon alam noon, sabi niya. Ngunit naramdaman ko na hindi siya karaniwang tao. Tinulungan ko siyang gumaling. Sa paglipas ng panahon, nagmahalan kami. Hindi nakapagsalita si Tomas. Sa unang pagkakataon ay narinig niya ang kwento tungkol sa kanyang ama. Ngunit isang gabi, patuloy ni Aling Marta, sinabi niyang kailangan na niyang umalis. Bakit po? Tanong ni Tomas. Ang mga mata ng matandang babae ay napuno ng lungkot dahil may mga nilalang na naghahanap sa kanya. Naramdaman ni Amaro ang bigat ng kwento. Bago siya umalis, sabi ni Aling Marta, sinabi niyang kung sakaling magkaroon kami ng anak, maaaring magmana ito ng isang bahagi ng kanyang mundo. Napatingin si Tomas kay Serenia at sa sandaling iyon ay tila nagkaroon ng kahulugan ang sinabi ng diwata. Kaya pala, bulong ni Amaro, ang batang ito ay may dugo ng diwata. Napaatras si Tomas ng bahagya. Hindi iyon maaari, sabi niya. Ngunit si Serenia ay tumingin sa kanya ng may pag-unawa. Hindi ibig sabihin na ikaw ay hindi na tao, sabi niya. Ngunit may bahagi ng iyong kapalaran na konektado sa aming mundo. Tahimik ang kubo. Ang simpleng buhay ni Tomas bilang anak ng isang magsasaka ay biglang nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Ngunit bago pa makapagsalita ang sinuman, biglang umihip muli ang hangin sa labas. Mas malakas kaysa kanina. Napatingin si Amaro sa pintuan ng kubo. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Hindi pa tapos ang lahat, sabi niya. Napatingin si Tomas sa kanya. Bakit po? Dahan-dahang lumingon si Amaro sa kanila. Kung may dugo ng diwata ang batang ito, sabi niya, hindi lamang kami ang maaaring hinahanap ng kaharian. Naramdaman ni Aling Marta ang malamig na kaba sa kanyang dibdib. Pati ang aking anak? Tahimik na tumango si Serenia. At kapag nalaman iyon ng konseho, sabi niya, maaaring hindi nila siya hayaang manatili sa mundo ng mga tao. Ang mga salitang iyon ay tila nagdala ng bagong takot sa loob ng kubo.
Dahil ang lihim na matagal nang nakabaon sa nakaraan ay ngayon ay unti-unti nang lumilitaw. At kasama nito ay ang panganib na maaaring maghiwalay sa mag-ina na matagal nang nagtaguyod sa isa't isa. Ang mga salitang binitiwan ni Serenia ay tila nanatiling nakabitin sa loob ng kubo. Kung malaman ng konseho na may dugo ng diwata si Tomas, maaaring hindi na siya payagang manatili sa mundo ng mga tao. Tahimik na nakaupo si Tomas habang pinipilit niyang unawain ang lahat ng kanyang narinig. Sa loob lamang ng isang araw, ang buhay na akala niya'y payak at malinaw ay biglang naging puno ng lihim at panganib. "Hindi ako naiintindihan," mahina niyang sabi habang nakatingin sa kanyang mga kamay. "Paano ako magiging bahagi ng mundo ng mga diwata?" Lumapit si Liraya at marahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng bata. "Hindi rin namin agad nauunawaan ang lahat," sabi niya nang may lambing. Minsan ang kapalaran ay unti-unting nagpapakita ng sarili. Ngunit si Aling Marta ay tahimik lamang. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Tomas na may halong pag-aalala at pagmamahal. Sa kanyang puso, isa lamang ang malinaw. Anumang mangyari, hindi niya hahayaang maagaw sa kanya ang kanyang anak. "Hindi ko ibibigay ang aking anak sa sinuman," matatag niyang sabi. Napatingin sa kanya si Serenia. "Hindi namin nais siyang kunin," sagot niya ng mahinahon. "Ngunit may mga kapangyarihan sa aming kaharian na hindi madaling pigilan." Sa labas ng kubo ay unti-unting nagiging makulimlim ang kalangitan. Ang hangin ay tila nagiging malamig na para bang may paparating na bagyo kahit wala namang ulap na nagbabadya ng ulan. Napansin ito ni Amaro. Dahan-dahan siyang lumabas ng kubo at tumingin sa malawak na bukirin. "Hindi ito normal," sabi niya. Lumapit si Serenia sa kanyang tabi. Sa sandaling maramdaman niya ang hangin ay agad siyang napakunot ang noo. "Hindi ito hangin ng kalikasan," bulong niya. "Kung hindi, ano?" tanong ni Tomas na nakasilip mula sa pintuan. Saglit na tumahimik si Serenia bago siya sumagot. "May nagmamasid." Naramdaman ni Aling Marta ang lamig sa kanyang dibdib. "Mga diwata na naman ba?" umiling si Amaro. "Hindi," sabi niya. "Iba ito." Biglang umihip ang hangin ng mas malakas. Ang mga dahon ng palay ay tila yumuko sa iisang direksyon na para bang may hindi nakikitang nilalang na dahan-dahang gumagalaw sa gitna ng bukirin. Napaatras si Tomas. "Inay." Lumabas si Aling Marta at tumayo sa tabi ng kanyang anak. Ang katahimikan ng bukirin ay tila naging mas mabigat. Pagkaraan ng ilang sandali ay may isang aninong unti-unting lumitaw mula sa malayong bahagi ng bukirin. Hindi ito tulad ng mga diwata na nakita nila kanina. Ang anyo nito ay tila mas madilim at ang presensya nito ay nagdadala ng kakaibang lamig sa paligid. Agad na napahigpit ang hawak ni Amaro sa kanyang kamao. "Hindi maaari," bulong niya. Napatingin si Serenia sa kanya. "Kilala mo ba iyon?" Tumango si Amaro, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Isa siya sa mga tagapagbantay ng konseho. Mas malakas kaysa sa mga diwata na dumating kanina. Habang papalapit ang nilalang, unti-unting lumilinaw ang kanyang anyo.
Isa siyang lalaking may mahabang itim na balabal na tila hinahaplos ng hangin kahit walang bagyo. Ang kanyang mga mata ay malamig at matalim. Sa bawat hakbang niya sa lupa ay tila lumalamig ang hangin sa paligid. Huminto siya ilang hakbang mula sa kubo. Tahimik siyang tumingin kina Amaru at Liraya. Sa wakas, sabi niya sa mabigat na tinig, natagpuan ko rin kayo. Hindi gumalaw si Amaru. Varion, sabi niya. Napatingin si Tomas kay Serenia. Sino po siya? Isa sa pinakamalalakas na tagapagbantay ng kaharian, sagot ni Serenia sa mahinang tinig. Ang lalaki na tinawag na Varion ay dahan-dahang naglakad palapit. Ngunit sa halip na tumingin kina Amaru o Liraya, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumipat kay Tomas. Napakunot ang noo ni Aling Marta. Bakit mo tinitingnan ang aking anak? Matapang niyang tanong. Hindi agad sumagot si Varion. Sa halip ay ngumiti siya ng bahagya. Kung gayon, totoo ang balita. Naramdaman ni Serenia ang bigat ng kanyang sinabi. Anong balita? Tanong ni Amaru. Dahan-dahang itinaas ni Varion ang kanyang kamay. Ang hangin sa paligid ay biglang naging mabigat. Na may isang batang may dugo ng diwata na nakatago sa mundo ng mga tao. Nanlaki ang mata ni Tomas. Napahigpit ang hawak ni Aling Marta sa kanyang anak. Hindi mo siya maaaring kunin, sabi niya. Ngunit ang mga mata ni Varion ay nanatiling malamig. Hindi ako dumating upang makipagtalo, sagot niya. Ako ay dumating upang sundin ang utos ng konseho. Napatingin si Serenia sa kanya. Walang utos ang konseho tungkol sa batang iyon. Ngunit ngumiti lamang si Varion. Ngayon ay mayroon na. Tahimik ang bukirin. Ang mga dahon ng palay ay tila hindi na gumagalaw. Ang hangin ay parang huminto. Dahan-dahang lumapit si Varion ng isang hakbang. At sa sandaling iyon ay alam ni na Amaru at Serenia na ang susunod na mangyayari ay maaaring magpasimula ng isang labanan na hindi nila maiiwasan. Dahil ang batang si Tomas, ang anak ng isang magsasaka at ng isang nilalang mula sa mundo ng mga diwata, ay ngayon ay hinahanap na ng kaharian. At ang kanyang kapalaran ay malapit nang magpasya sa pagitan ng dalawang mundo. Ang katahimikan ng bukirin ay tila naglaho ng tuluyan. Nakatayo si Varion sa harap ng kubo. Ang kanyang presensya ay parang mabigat na ulap na nagbabanta ng bagyo. Ang hangin sa paligid niya ay tila malamig at mabigat. At bawat hakbang niya ay parang nagpapahina sa katahimikan ng lugar. Mahigpit na hawak ni Aling Marta ang balikat ni Tomas. Sa buong buhay niya ay maraming beses na siyang humarap sa kahirapan, ngunit ang ganitong uri ng panganib ay hindi niya kailanman inasahan. Hindi mo siya kukunin, muli niyang sabi, matatag ang tinig. Ngunit si Varion ay tila hindi naapektuhan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Tomas na para bang sinusuri ang bawat detalye ng bata. Ang batang ito ay hindi na lamang pag-aari ng mundong ito, malamig niyang sabi. Humakbang si Amaru sa harap ng mag-ina. Hindi siya sasama sa iyo, mariin niyang sagot. Saglit na natahimik si Varion. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti.
Hindi ko inaasahang magiging ganoon kadali. Itinaas niya ang kanyang kamay. Sa isang iglap ay umihip ang hangin ng napakalakas. Ang mga dahon ng palay ay tila yumuko sa iisang direksyon habang ang lupa ay bahagyang nanginig. Napaatras si Tomas. Ngunit agad siyang niyakap ni Aling Marta. Sa kabilang banda ay mabilis na lumapit si Serenia. "Hindi mo kailangang gawin ito," sabi niya kay Varion. Ngunit ang tagapagbantay ng konseho ay hindi nagpakita ng pag-aalinlangan. "Ang utos ng konseho ay hindi pinagtatalunan," sagot niya. Biglang kumislap ang hangin sa paligid niya. Sa isang iglap ay parang may hindi nakikitang puwersa na tumulak kina Amaro at Serenia paatras ng ilang hakbang. Napahigpit ang kamao ni Amaro habang pinipigilan ang sarili na matumba. "Malakas siya," bulong niya. "Mas malakas kaysa sa mga diwata na dumating kanina." Si Tomas ay nakatingin lamang sa lahat ng nangyayari. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumitibok. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi siya isang mandirigma. Isa lamang siyang batang magsasaka. Ngunit habang papalapit si Varion sa kanya, may kakaibang pakiramdam na unti-unting sumisibol sa kanyang dibdib. Parang may liwanag na unti-unting nagigising sa loob niya. Napansin ito ni Serenia. "Tomas," tawag niya. "Makinig ka sa akin." Napatingin ang bata sa kanya. "Huwag mong labanan ang nararamdaman mo. Hayaan mong lumabas ito." Hindi niya lubos na nauunawaan ang ibig sabihin ng mga salita ng diwata. Ngunit sa sandaling iyon ay muli siyang tumingin kay Varion na patuloy na lumalapit. "Sumama ka sa akin," sabi ni Varion. "Hindi," sagot ni Tomas. Ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit malinaw. Napahinto si Varion. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa paligid. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglapit. At sa sandaling iyon ay biglang nangyari ang hindi inaasahan. Ang hangin sa paligid ni Tomas ay biglang umikot. Isang banayad na liwanag ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan. Nanlaki ang mata ni Amaro. "Imposible!" Napatingin si Serenia sa bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Gumising na ang kanyang kapangyarihan. Napaatras si Varion ng bahagya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkagulat. Ang liwanag sa paligid ni Tomas ay hindi tulad ng karaniwang kapangyarihan ng mga diwata. Ito ay tila halo ng dalawang mundo. Ang hangin ay biglang umihip ng malakas. Ang mga dahon ng palay ay tila sumunod sa galaw ng liwanag. Si Tomas ay nakatayo lamang sa gitna nito, hindi lubos na nauunawaan ang nangyayari. "Hindi ko kontrolado ito," sabi niya. Lumapit si Serenia. "Hindi mo kailangang kontrolin agad," sabi niya. "Ang mahalaga ay nagising na ito." Si Varion ay muling tumayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay ngayon ay mas seryoso. "Kung gayon, mas lalo kitang kailangang dalhin sa kaharian." Napahigpit ang hawak ni Aling Marta sa anak. "Hindi." Ngunit bago pa makapagsalita si Varion muli, ang liwanag sa paligid ni Tomas ay biglang lumakas. Isang malakas na bugso ng hangin ang sumabog sa paligid.
Napaatras si Varion ng ilang hakbang. Hindi siya nasugatan, ngunit sapat iyon upang mapatigil siya. Tahimik ang buong bukirin. Ang hangin ay unti-unting humupa. Ang liwanag sa paligid ni Tomas ay dahan-dahang naglaho. Napaupo ang bata sa lupa habang hinihingal. Lumapit agad si Aling Marta at niyakap siya. "Anak." Sa di kalayuan ay tahimik na nakatayo si Varion. Sa kanyang mukha ay wala pa ring galit. Ngunit may isang bagong emosyon na makikita sa kanyang mga mata. Pagkilala. "Kung gayon, totoo nga," sabi niya. "Ang batang ito ay hindi lamang kalahating diwata." Napatingin si Amaru sa kanya. "Ano ang ibig mong sabihin?" Ngunit si Varion ay hindi sumagot. Sa halip ay dahan-dahan siyang umatras. "Hindi pa ito ang tamang oras," sabi niya. "Ngunit babalik ako." At sa isang iglap ay naglaho siya sa hangin. Tahimik muli ang bukirin. Ngunit ang lahat ay alam na hindi pa tapos ang kanilang laban. Dahil ang kapangyarihan ni Tomas ay ngayon pa lamang nagsisimulang magising. At kapag tuluyan itong nalaman ng kaharian ng mga diwata, maaaring magbago ang kapalaran ng dalawang mundo. Ang bukirin ay muling naging tahimik matapos maglaho si Varion. Ang hangin ay dahan-dahang bumalik sa dating banayad na galaw, at ang mga dahon ng palay ay muling sumayaw sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit sa kabila ng katahimikang iyon, alam ng lahat na hindi na muling magiging payapa ang kanilang buhay tulad ng dati. Nakapagpahinga si Tomas sa loob ng kubo habang nakahiga sa banig. Ang kanyang paghinga ay unti-unting bumabalik sa normal matapos ang kakaibang kapangyarihang lumabas mula sa kanya. Sa tabi niya ay nakaupo si Aling Marta, tahimik na hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Sa kanyang puso ay may halong takot at pagmamahal. Hindi niya inaasahan na ang batang pinalaki niya sa gitna ng kahirapan ay magdadala ng kapalarang konektado sa mundo ng mga diwata. Sa kabilang bahagi ng kubo ay tahimik na nag-uusap sina Amaru, Liraya at Serenia. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalala. Kung babalik si Varion, sabi ni Amaru, maaaring hindi na siya mag-isa. Tumango si Serenia. Kapag nalaman ng konseho ang kapangyarihan ng batang iyon, maaaring magpadala sila ng buong hukbo ng mga tagapagbantay. Napatingin si Liraya kay Tomas. "Hindi natin maaaring hayaan na mangyari iyon." Saglit na natahimik si Serenia bago siya nagsalita. "May isang paraan lamang upang matapos ang paghahanap ng konseho." Napatingin si Amaru sa kanya. "Ano iyon?" Huminga ng malalim si Serenia. Kailangan nilang makita mismo ang katotohanan. Napakunot ang noo ni Amaru. "Anong katotohanan?" Ang mga mata ni Serenia ay napunta kay Tomas. Na ang batang ito ay hindi banta sa kaharian. Tahimik ang kubo. Pagkaraan ng ilang sandali ay dahan-dahang nagising si Tomas. "Inay," mahina niyang sabi. Agad siyang nilapitan ni Aling Marta. "Narito lang ako, anak." Umupo si Tomas at tumingin kina Amaru at Serenia. "Babalik ba sila?" tanong niya. Tahimik ang lahat. Sa wakas ay tumango si Serenia. "Oo."
Ngunit ang kanyang tinig ay hindi naglalaman ng takot, kundi ng determinasyon. Lumapit siya kay Tomas. Kapag dumating ang araw na iyon, sabi niya, kailangan mong ipakita kung sino ka talaga. Hindi bilang kalaban ng kaharian, kundi bilang isang tulay. Hindi agad naunawaan ni Tomas ang ibig niyang sabihin. Ngunit sa kanyang puso ay naramdaman niyang may isang responsibilidad na unti-unting nabubuo. Isang responsibilidad na mas malaki kaysa sa kanya. Lumipas ang ilang araw. Sa panahong iyon ay unti-unting natutunan ni Tomas na kontrolin ang kakaibang kapangyarihan sa loob niya sa tulong nina Amaro at Serenia. Hindi ito madaling gawain. May mga sandali na ang hangin sa paligid niya ay kusang gumagalaw kapag siya ay nagugulat o natatakot. Ngunit sa bawat araw ay mas nauunawaan niya ang kanyang sarili. Isang hapon, habang ang araw ay papalubog sa likod ng mga bundok, muling nagbago ang hangin sa bukirin. Napansin agad ito ni Serenia. Dumating na sila. Lumabas ang lahat mula sa kubo. Sa kalangitan ay may mga liwanag na dahan-dahang bumababa. Hindi lamang isa o tatlo, kundi marami. Mga diwata mula sa kaharian. Sa gitna nila ay muling lumitaw si Varion. Ngunit ngayon ay hindi na siya nag-iisa. Huminto ang mga diwata sa ibabaw ng bukirin. Tahimik nilang tinitingnan ang maliit na kubo at ang mga taong nasa harap nito. Lumapit si Varion ng ilang hakbang. "Handa ka na ba?" tanong niya kay Tomas. Huminga ng malalim ang bata. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ina. Ang mga mata ni Aling Marta ay puno ng pagmamahal. Tumango siya, at sa sandaling iyon ay humakbang si Tomas pasulong. Hindi bilang isang batang natatakot, kundi bilang isang taong handang harapin ang kanyang kapalaran. Unti-unti siyang napalibutan ng banayad na liwanag. Ngunit hindi ito marahas na kapangyarihan. Ito ay isang liwanag na tahimik at payapa. Ang hangin sa paligid ay dahan-dahang gumalaw. Ang mga dahon ng palay ay tila yumuko sa kanyang presensya. Ang mga diwata sa kalangitan ay nagkatinginan. Hindi nila inaasahan ang ganoong uri ng kapangyarihan. Lumapit si Serenia sa tabi ni Tomas. "Ang batang ito," sabi niya sa konseho ng mga diwata, "ay patunay na ang dalawang mundo ay hindi kailangang mag-away." Tahimik ang kalangitan. Pagkatapos ay muling nagsalita si Varion. Ang kapangyarihan niya ay kakaiba. Hindi lamang mula sa mundo ng mga diwata. Hindi rin lamang mula sa mundo ng mga tao. Tumingin siya kay Tomas. Siya ay pinaghalo ng dalawang mundo. Sa sandaling iyon ay tila may napagtanto ang mga diwata. Ang batang ito ay hindi banta. Isa siyang tulay. Isang pagkakataon upang magkaunawaan ang dalawang mundong matagal nang magkahiwalay. Unti-unting bumaba ang mga diwata. Hindi bilang mga mandirigma, kundi bilang mga saksi. At sa gitna ng bukirin, sa harap ng maliit na kubo ng isang magsasaka at ng kanyang anak, isang bagong kasunduan ang isinilang. Isang pangakong hindi na kailangang magtago ang mga nilalang ng dalawang mundo sa isa't isa.
Sa paglipas ng panahon, nanatili si Tomas sa piling ng kanyang ina. Patuloy siyang tumulong sa bukirin tulad ng dati. Ngunit sa tuwing iihip ang hangin sa ibabaw ng palayan, may mga sandali na tila may mga mata mula sa kagubatan na nagmamasid sa kanya, mga diwata na ngayon ay hindi nakaaway kundi mga tagapagbantay. At sa maliit na kubo sa gitna ng bukirin, ang kwento ng isang batang may dugo ng diwata at puso ng tao ay naging alamat. Isang alamat na nagsasabing ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa lakas, kundi sa kabutihan ng puso. At mula noon, ang hangin sa bukirin ay hindi na lamang hangin. Ito ay paalala ng isang batang naging tulay ng dalawang mundo.